Magdalena Magillones, mula sa pangarap na maging madre hanggang sa pagiging isang lihim na espiya ng digmaan. Isang araw, ikinuwento ng isang bata sa klase ang kanyang lola. Bayani siya noong panahon ng hapon, pero nagtawanan ng lahat. Paano nga ba magiging bayani ang isang simpleng guro na gustong magmadre? Ngunit minsan, ang kapalaran ay may ibang plano. Noong ika-11 na ika-41, dumating ang mga Hapon sa Pilipinas. Si Maggie, isang 21 taong gulang na guro, ay biglang nasangkot sa gitna ng digmaan. Sa kanilang bayan sa Kalinga, ginawa ng mga Amerikano at Pilipinong sundalo ang mission house bilang kanilang himpilan. Doon nagsilbi si Maggie bilang tagasalin at tumutulong sa mga sulatang sundalo. Ngunit nang bumagsak ang korehidor, nahuli si Maggie at nakulong ng ilang buwan. Sa loob ng selda, natutunan niya ang wikang Hapon. Isang kasanayang kalaunan ay nagligtas ng maraming buhay. Pagkalaya, sumali siya sa resistance movement. Ginamit niya ang kanyang talino at tapang sa paghahatid ng mensahe, medikal na kagamitan, at impormasyon tungkol sa galaw ng kalaban. Ilang beses siyang muntik mahuli, pero palaging nakakatakas. Dahil sa kanyang kontribusyon, siya ang naging unang babaeng Pilipina na ginawaran ng US Silver Star Medal noong 1945. Taon nang lumipas, namuhay siyang tahimik sa Amerika. Pero sa isang classroom, nabuhay muli ang kanyang kwento nang ipakita ng kanyang apo ang kumikislap na Silver Star. Doon napagtanto ng lahat, ang simpleng guro ay tunay na bayani. Ang kwento ni Magdalena Lioness ay paalala na ang tunay na katapangan ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa kalayaan ng nakararami.